Sa dami ng mga kwentong multo sa Metro Manila, may ilan na umabot na sa antas ng tinatawag na urban legend. Ano nga ba ang urban legend? Ang urban legend ay isang kwentong nag-uugat sa tunay na pangyayari, ngunit pinatindi ng labis na takot at kababalaghan. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng mga pangamba ng tao, pinalaki at pinalabis hanggang sa magmukhang halos imposible o katawa-tawa. Madalas itong kumakalat sa maraming tao, at kung totoo man o hindi ang mga kwentong ito, walang sino man ang makapagsasabi ng may ganap na katiyakan. Ngunit isang bagay ang sigurado, na baka husay nilang gawing kwento ang takot. Ang mga paaralan ang isa sa mga paboritong tagpuan ng mga urban legend. Ito ay dahil karamihan sa mga eskwelahan ay itinayo pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan ginamit ang mga gusali bilang kampo militar, kulungan at lugar ng pagpapahirap. Sinasabing ang mga kaluluwa ng mga sundalo at inosenteng sibilyan na nagbuwis ng buhay sa mga lugar na ito ay patuloy na gumagala sa mga pasilyo ng mga institusyong iyon. Narito ang ilan sa mga urban legend na patuloy na umiikot sa mga paaralan. Baka isa rito ang pinapasukan mo. University of the Philippines, Diliman. Isang gabi, pauwi na sa dormitoryo ang isang estudyante. Siya ang nag-iisang pasahero sa jeep na kanyang sinasakyan. Ilang beses na niyang dinaanan ng rutang iyon, kaya't nagtaka siya nang biglang lumihis ng daan ng driver. Kinabahan siya at agad nakiusap na ibaba na lamang siya sa dorm. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang jeep sa dating ruta at ibinaba siya ng driver. Ngunit bago siya tuluyang bumaba, may sinabi ang driver sa kanya. "Ining, pag-uwi mo, hubarin mo agad ang suot mong damit. Kung maaari, sunugin mo pa. Iniba ko ang ruta para makaiwas sa disgrasya. Kanina kasi nang tumingin ako sa salamin, wala kang ulo." Adamson University. Isang estudyante ang naguhugas ng mukha sa lababo ng isang comfort room sa isang gusali. Nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang ang nasa kanyang mukha ay hindi tubig, kundi maliliit na patak ng dugo. At sa likod niya, may nakatayo. Isang lalaking nakauniporming sundalo, walang ulo. Taon-taon, may mga estudyanteng nakakaranas ng kahalintulad na nakakatakot na pangyayari sa parehong palikuran. Ayon sa mga pananaliksik, ang gusaling St. Vincent de Paul, kung saan matatagpuan ang comfort room, ang pinakamatandang gusali sa paaralan at ginamit umano ng mga Hapones bilang lugar ng pagbitay noong ikalawang digmaang pandigdig. May mga chismis na maraming ulo ang pinugutan mismo sa loob ng palikuran. Ateneo de Manila University. Sa Sacred Heart Novitiate, may isang kwento tungkol sa mga hagdan na labis na kinatatakutan ng mga retreat goers. Dahil dito, mas pinipili nilang maglakad ng magkakasama. Ayon sa alamat, isang gabi, may grupong estudyante ang bumaba ng hagdan upang maglibot matapos makatulog ang iba. Ngunit gaano man sila katagal bumaba mula sa ikatlong palapag, hindi nila matatagpuan ang ground floor. Mas lalong nakakatakot dahil paulit-ulit nilang nadadaanan ang parehong misteryosong painting ni Kristo sa bawat landing ng hagdan. College of St. Bernard. Ilang taon na ang nakalilipas, sa isang maagang klase, may isang babaeng nakaitim mula ulo hanggang paa ang pumasok sa room M409 habang may klase. Hindi siya pinansin ng mga estudyante, inakalang nakikiupo lamang, ngunit sa kalagitnaan ng lektura ng guro, bigla siyang tumayo, naglakad papunta sa harap ng silid at sa matinding gulat ng lahat, unti-unti siyang naglaho sa loob mismo ng pisara. Ang insidenteng ito na naiulat pa sa pahayagan ng paaralan
ay patuloy na nagbibigay takot sa mga estudyanteng nagkaklase sa silid na iyon. Feati University. Bandang 10:00 ng gabi, isang ROTC cadet ang gumagamit ng comfort room sa ikatlong palapag ng Paterno Building. Patapos na siya nang makita niya ang malinaw na anyo ng isang babaeng nakaputi na lumulutang sa ere. Napaatras siya at napasigaw sa matinding takot dahilan upang lapitan siya ng kanyang mga kasama. Nang dumating ang mga ito, naroon pa rin ang multo. Sa isa pang pagkakataon, bandang 7:00 ng gabi, may isang janitor na pauwi na sana nang napansin niyang may babaeng pumasok sa comfort room sa ikatlong palapag, isang lugar na ipinagbabawal pasukin. Sinundan niya ito upang balaan, ngunit pagpasok niya sa loob, wala siyang nadatnan kahit sino. Ayon sa mga kwento, ang Paterno Building na itinayo pa bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig ay ginamit ng mga Hapones bilang kampo militar noong panahon ng digmaan. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.